Ang nakaraan. Hindi makapaniwala itong si Ralph matapos pinagtapat ng kanyang ina ang totoo niyang pagkatao na isa pala siyang anak ng mayamang pamilya sa bansa. Kaya naman noong nakauwi ito, agad silang nagkita ng kanyang tunay na ina pero maraming mga katanungan ang nasa kanyang isipan. Subalit pinaalalahanan siya ni Mylene na huwag niyang husgahan ang kanyang ina. Dahil na rin sa naging paliwanag ni Giselle, dahan-dahang nakumbinsi itong si Ralph at kalauna naman ay natanggap niya itong si Giselle. Maraming salamat, Ralph. Ito ang hinahintay kong panahon na matanggap mo ako bilang nanay mo. At dahil doon, kung ano man ang mga pagkukulang ko sa'yo, pupunan ko iyon. Gusto kitang ipakilala ngayon sa Lola Elizabeth mo. Alam kong magugulat siya sa ibabalita ko sa kanya, pero ito ang dapat. Kaya kung okay lang sa'yo, Ralph, sumama ka sa akin sa mansyon. Naroon pa ngayon ang lola mo. Ha? Sa mansyon? Oo, Ralph. May mansyon tayo. Yan ang totoong tahanan mo. Pero paano naman ang kinikilala kong mga magulang? Anak, huwag kang mag-alala. Dahil bibigyan ko sila ng pangkabuhayan. At kung gugustuhin nila, pwede rin silang tumira sa mansyon. Nay, tay, ano sa palagay nyo? Doon tayo manirahan sa mansyon? Nako anak, huwag na. Sanay na kami dito sa simpleng tahanan. Kung meron mang bibigay si Giselle, mabuti. Pero kahit ano man ang mangyari anak, sana huwag mo kaming kalimutan. Nay, tay, hindi ko magawang kalimutan kayo. Kung ano marating ko sa buhay, kasama ko kayo doon. Muling niyakap ni Ralph sina Mylene at Greg bago ito umalis kasama si Giselle. Wow! Isang mamaling sasakyan? Naku Ma'am Giselle, ngayon ako lang sakay dito. Ralph, simula ngayon, Mami Giselle na ang itawag mo sa akin. Kung gusto mo, sa'yo na itong sasakyan. Ibibigay ko to sa'yo. Naku ma'am, hindi po ako marunong magmaneho nito. Anak, hayaan mo. Tuturuan kita. One of this day, ikaw na ang magmamana ng lahat. Kaya ituturo ko sa iyo ang lahat ng pasikot-sikot sa negosyo natin at kung sino ang mga kasosyo natin. Oh, nandito na pala tayo. Dito ka na lang muna sa sasakyan. Kakausapin ko muna si lola mo para malaman niya ang lahat. Sige ma'am, maghintay ako dito. Bumaba na itong si Giselle at nagtungo na sa loob para kausapin ang kanyang ina. Mami, mabuti naman at nandito ka pa. Gusto sana kitang makausap ngayon. Bakit Giselle? Gaano kalaga ang ibabalita mo sa akin? Kung sasabihin mong may boyfriend ka na at makapasa siya sa akin, marahil matutuwa pa ako. Ma'am, parang ganun na rin ang ibabalita ko sa'yo. Kung ganun, gusto ko makita ang lalaking iyan. Kung karapat-dapat ba siya sa ating pamilya? Muling lumabas itong si Giselle para iharap sa kanya itong si Ralph. Ma'am, kinakabahan ako. Paano kung hindi ako tanggap ni Lola? Anak, matanggap ka man o hindi, dito ka titira sa bahay na ito dahil may karapatan ka rin. Mami, ipapakilala ko pala sa'yo si Ralph. Nako, Giselle, ang gwapo naman ng binatang yan pero hindi kayo nababagay. Tingnan nyo nga ang pagitan nyo. Nasa 40s ka na samantalang nasa 20s lamang ang lalaking ito. Baka naman pera at yaman lang ang habol sa iyo ha. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, hindi makontento sa isa. Gusto nila dala-dalawa. Hindi ko siya gusto para sa iyo. Mas gusto ko pang tumanda ka na lang ng dalaga kesa naman pumatol ka sa batang iyan. Mami Elizabeth, nagkakamali kayo ng pag-unawa. Si Ralph ay hindi ko boyfriend. Si Ralph ay apo niyo. Ano nga po yung sinasabi mo, Giselle? Niwala ka ngang nobyo, di ba? Tapos sabihin mong may apo na ako? Mami, oo, si Ralph ay anak ko. Noon,
hindi ko sinabi sa inyo ni Daddy na may naging karelasyon ako at may nangyari sa aming dalawa. At si Ralph ang naging bunga. Ma'am, natatakot ako sa inyo noon. Kaya noong sanggol pa lamang si Ralph, iniwan ko siya sa may simbahan. Mabuti na lang at may magandang puso na tumulong sa kanya at kumupkup sa kanya. Pero Giselle, bakit ngayon mo lang ito sinasabi sa amin? Mommy, natatakot ako kay Daddy. Alam naman natin na kung ano ang ugali niya, hindi ba? Pinangunahan ako ng takot. Agad namang lumapit itong si Elizabeth sa kanyang apo. Nako, nagmana ka pala kay Giselle. Ano nga pala ulit ang pangalan mo, iho? Ralph po, senyora. Nako, wag mo kong tawagin senyora. Just call me Mamita. Ang itawag mo sa akin. Baka magmukha kasi akong matanda kapag lola ang itawag mo sa akin. Kung ganun, iho, welcome to the clan. Welcome to the family. Marami tayong pag-uusapan. Marami akong ituturo sa'yo. Lalo na sa mga negosyo natin. Anyway, nakapag-aral ka ba? Dahil kung hindi, pwede kang mag-home study. Mamita, nakapagtapos po ako sa kolehiyo sa tulong mga taong tumulong sa akin. Giselle, gusto kong papuntahin mo dito ang mga taong yon para pasalamatan sa ginawa nilang kabutihan sa apo ko. Nag-utos ito sa Giselle ng tauhan para sunduin sina Greg at Mylene sa kanilang tahanan. Samantalang, isa namang malaking handaan ang maganap sa mansyon dahil sa magandang balita ni Giselle sa kanyang ina. Dahil doon ay inibitahan nito ang ilang mga kilala sa negosyo para ipalaman sa kanila na si Ralph Alcantara ang susunod na tagapagmana sa lahat ng negosyo, mapaloob man o labas ng bansa. Kayo ba ang sumagip sa apo ko? Napayko na lamang ang dalawa. Kung ganon, tanggapin niyo itong ₱250,000 bilang pasalamat sa inyo. Naku po, senyora. Pero hindi po namin ito matatanggap. Ang halagang iyan. Dahil yung pag-aruga namin kay Ralph ay walang katumbas na halaga. Itunuring namin siyang tunay na anak. At wala nang makapantay sa pagmamahal namin sa kanya. Kung ganon, pinabilib niyo ako. Dahil naging tunay kayong mga magulang sa apo ko. Bilang ganti, gusto kong dumito muna kayo. Dito kayo tumira sa mansyon. Kami na ang bahala sa inyo. Sa lahat. Nagkaroon ng kasiyahan sa mansyon at labis ang saya ni Ralph dahil ang mga nakita niya ngayon ay hindi makapaniwala. Matapos na kanilang kasiyahan ay nagsawian na ang mga panauhin. Kinabukasan naman nga ay ipinakilala naman ni Senyora Elizabeth ang kanyang apo sa buo nilang kumpanya. Samantalang napag-isipan naman ni Ralph na magtungo at bisitahin itong si Carmina. Halos ilang taon silang walang komunikasyon at sa araw na ito ay masurpresa niya ang kanyang nobya. Masurpresa kaya si Carmina sa pagbisita ni Ralph o si Ralph ang magulat sa kanyang nabalitaan. Kaya mga kaibigan, huwag nating palampasin ang mas gumaganda pang eksena sa buhay ni Ralph at Carmina. Abangan natin ang ating part 7.